Bye-bye, Croc. Oh, congratulations. Happy graduation. Yan talaga naging reaction mga kababayan nito si Kiko Barsaga matapos pong mag-resign mga kababayan ni Tamba. Ay nako. At marami pong kaululan mga kababayan ha dito sa pag-resign daw di umano ni Tambaluslos. Congratulations. Bye-bye, Croc. Bye, Croc. Oh, at marami pong mga kaululan mga kababayan ha ang mga nangyari dito sa pag-alis si Tamba dahil parang nagpalit lang ng mukha mga kababayan ay ang buhaya. Dahil mataba na, pinalitan na naman ng malay natin. Baka ibang buhaya na naman ang patatabain. Ayan na, lalayas na si Tamba mga kababayan at ang animal. Drama pa mga kababayan. Akala mo kung sinong martir. Tila pinapalabas pa mga kababayan na utang na loob ninyo. Ang pag-resign niya mga kababayan sa pwesto. Parang pinoportray niya ang kanyang sarili na siya ang tagapagligtas dahil sa pag-resign ninyo. Naligtas ang buong Pilipinas. Say, animal na to. Panoorin niyo po ha. Charis, pasok! Charis! Minamahal ko minamahal kong Mga buhaya. sa malaking kapulungan. Bulol, no? Mga kababayan, bulol. Bunjing talaga, Gunggong hanggang sa huli, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Ang kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Hindi maganda. Maganda ang araw namin dahil lumayas ka na. At the same time, hindi maganda ang araw dahil nakikita namin ang iyong mukha. Anong drama mo? I stand before you today Ang balos-los. with utmost humility Wow, humility. Ito na nga ang pinakahudas sa Congress ever, mga kababayan, di ba? and with Pinakamaangas. gratitude for the trust and confidence you have accorded Mga buhaya lang ang nag-trust sa iyo. Ang balos-los ka. Taong bayan, sinusuka ka na. That trust has been the source of my strength in every day of service. Apparently, ang lusog mo, kung straight ang pag-uusapan mga kababayan, sobra-sobra na ito. Kung pagbabasehan ay katawan. Uy! When I assume this responsibility, Ang kamay, Diyos ko, Lord. that the House of Representatives Pati yan, inaral mo pa yan, tambalos-los, yung speech mo na yan. would be the people's house. Isang kongresong Uy, House of the Buhaya na yan, tambalos-los. bukas, apat, Tapat, at tunay tulay. naglilingkod. Ay, nako, Lord. Ito, ang dila nito ni Bonjing, mga kababayan, parang maiksi, mga kababayan. Bulol. Leadership also demands that we confront the trials of the president. In his recent State of the Nation address, Pinatamaan our ka. president reminded us that Mahiya ka naman. must prevail and that no one is above scrutiny. Ito mga kababayan, kung gaano nakakatawa si BBM, na parang buntot mo, hila mo, sarili niyang mga kababayan, kapalpakan ang kanilang tinitira. Ito rin, tambalos-los. Lahat na pinagtatawanan siya mga kababayan, maliban sa kanya. Hindi niya alam. Akala niya, mayroon pang ibang pinagtatawanan dito. I fully and unequivocally embrace that call. Layas! The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Kayong lahat dyan. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw Ayusin mo muna ang dila mo, tambalos-los. sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I Utang na loob pa ninyo mga kababayan ha sa kanya. Dahil sa pag-alis yan, maibabalik ang tiwala ng Kongreso, ng mga tao sa Kongreso. At ang ipapalit sa kanya mga kababayan, ang napapabalita, siya lang din ang nag-recommend. stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the Heavy ka president talaga. I've always sought to support. Matagal mo nang dapat gawin yan. After deep Lumayas reflection ka. and prayer, I have made a decision today Layas! with a full heart and a clear conscience. Huwag clear conscience. Ang sabihin mo, wala ka na talagang konsensya, tambalos-los. Grabe ka. I tender Sabi ni BP Inday ha, inubos ang pera ng bayan. my resignation as Speaker of the House of Representatives. Buti nga! Layas! Alis! I do this Palakpak! Walang pumalakpak mga kababayan dahil magugutom sila. Sabi nga ni Tatay Digong, binusog ng binusog ang mga congressman. Paano na ito that ngayon? the Independent Commission on Infrastructure Ewan na natin sino ipapalit. may pursue its mandate Infrastructure, freely and mukha mo. fully, without doubt, Anong infra ang pinagsasabi mo, tambalos-los? Yung flood control? Yung ayuda? without interference, without
undue influence. Ay, nako, Walang kagunggungan. pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge Wow! and let justice be done. Oh, para, kulong ka. Hindi sapat ang mag-resign ka lang tambalos-los. Panagutin ka. Si Zaldico na amigo mo. Hindi yan magagawa ni Zaldico, mga kababayan, yung hokus-pokus kung walang nito o bas-bas itong si tambalos-los. For 3 years, mga kababayan, ginatasan ang kaban ng bayan. Kahit bumaba man ito, busog na mga kababayan. At sa tiningin natin, pati yan si Marcos, si Bongbong, kahit pa magkunwari na yung mga kababayan na linis-linisan yan from now on until 2028, the first half, for the past 3 years, busog na busog sila, nag-feeding frenzy sila, mga kababayan. Ewan na natin kung saan sinipsip yung kanilang mga yaman dyan. Yan ang strategy eh. For the first year, dyan gagawin, mga kababayan, ang mga pabalastugan. And then, natitirang 3 taon, laylo tayo. Kunwari, mabait tayo, wala tayong ginawa. Para makalimutan, mga kababayan, ang mga kabalastugan ginawa nila for the past 3 years. Yan ang strategy. Ito, mga kababayan, graceful exit ito ni Tamba. Para sa 2028, hindi na masyado silang mainit, mga kababayan, sa mata ng publiko. Mga animal kayo. Hindi pa namin nakakalimutan. Manda kayo. Akala siguro na kakalimutan natin. Carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy. Ay, naku, Diyos ko, Lord. It remains capable of self-correction Ito, no? and renewal. Itong mga ulol na to, no? Yung mga pinagsasabi talagang taliwas sa mga totoong nangyayari. Mga minamahal kong kababayan, Hindi ka namin I leave mahal. this chamber Layas! as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. Step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership Pamartir pa, is the grace to let it go. Wow! So, martir ka So ngayon. that this Utang na institution loob na namin. may endure stronger than Nag-resign ka. Damo nga salamat. Ayun nga Shut tanan. Mabuhay ang Maraming salamat dahil ang dami mong naku Lord, ang daming perang nasayang, mga kababayan, under dito sa buhayang ito. Not to mention na mga ayuda, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Yee! Standing ovation ang mga buhaya niya, mga kababayan, Huwag kayong magpadala dahil ang ipapalit dyan, mga kababayan, another na patatabain na naman siguro. Another na patatabain. Dahil sobra-sobra na ang laki ng tambalosos eh. Session suspended. Ay, Diyos ko, Lord. Eto, kapag hindi yan maalis, sina Adyong, mga kababayan, sina JJ Suarez, yun pa rin. Wala lang. Papit lang ni Tambalustos yan, mga kababayan niya, nakaupo dyan. Parang siya pa rin ang nagmamando dyan. Tandaan nyo. Presiding officer, Charis, I move pasok! the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. Oo. There's a motion to open the table for nominations Sino kaya, mga kababayan, ang ino-nominate? for the position of Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The nominations are now in order. Sino? Majority Leader. Sino? Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District of Quezon City to make his nomination. Akala natin si Tulfo, tatakbo. The Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District Anak of yan Quezon Tulfo, City. mga kababayan, ha? Madam Speaker, I move Kung kung sino ang ini-endorso nitong si Tulfo, mga kababayan, siya rin ang alignment ito ng kanyang tatay at kanyang mga tito dyan. to nominate Honorable Faustino Boji D. III. Boji D, mga kababayan, na ang sabi ni yung tutak ni Martin Romualdez, mga kababayan, na yan daw ang recommendation ni Romualdez. Bago daw bumaba sa pwesto si Romualdez, mga kababayan, kabilin-bilinan niya sa kanyang mga buhaya na taga-suporta. Si Boji D! Si Boji D! Ang ipapalit natin. Para na lang tayong mga kababayan, hindi umalis si Tambalustos. Kabalahibo eh. At ang nominate, anak ni Raffy Tulfo. Anak ba yan ni Raffy Tulfo? Basta Tulfo, mga kababayan, anak na yun ng mga Tulfo. So, alam na this. For the position of the Speaker of the House of Representatives. Malaki na rin, Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Antonio Tony Pet T. Albano from the 1st District of Isabela to second the nomination. Madam Speaker, this humble representation seconds Sino the pa? nomination for the position of Speaker of the House of Representatives, Congressman Faustino Boji Gomez. Nyetix. Majority Floor Second. Leader. Lagyan nyo naman ng kalaban. Hoy, Madam mahiya Presiding kayo. Officer,
Lutong There being Macau no na other naman. nomination for the position Lutong Macau! Walang ibang nominasyon mga kababayan. of Speaker of the House of Representatives, I move to close the table for nomination. Punyetos. There is a motion to close the table for nomination for the position of Speaker of the Wala mga kababayan. Kung sino yung sinelect, recommended ni Tambaluslos, yan din. Lukuhan na naman. It's a scam. House of Representatives. There being no objection, the Ay, motion is nako, Lord. Majority Floor Leader. Charis, Madam Presiding charis, Officer, I charis. move to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. Paano mag... Kailangan pa ba nagbutuhan dyan? Akala namin tatakbo ito si Barsaga, mga kababayan, nandun sa likod. Ang sama ng tingin kay kay Charis. The motion to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There being no objection, Sana si Tiangco na lang, no? the motion is approved. The election of the Speaker of the House of Representatives is now in order. Napalit lang ngayon ng The mukha, mga Secretary kababayan. General will No? now call The same pa rin yan. Dahil si Tambaluslos ang nasa likod niyan eh. The roll of members may we request members upon being called to state the name of the candidate they are voting for as Speaker of Sino the pa House ba? of Representatives without explanation. Good Lord. Roll of members, 20th Congress, first regular session, 25 Yan pa si Velasco, ang tamlay. August 11. Hoy, Velasco, mag-resign ka na dyan. Avalos. Yan din ang huda sa sa impeachment, mga kababayan, ni VP Sara. Bilisan ninyo, ha? Ay, naku, walang kalaban, mga kababayan, ni isa. Bante, Abante. Di ba talo yan? Asidre, Kasi di animal. The same people, ito. Akop, Andyan pa pala si Akop, no? Akala natin, graduate na yun, mga kababayan. Pero medyo tahimik si Akop ba? Ang tagal pa niyan. Huwag na kayo magbutuhan. Tawagin nyo na lang ang ayaw bumoto. Ay, Diyos ko, Lord. This representation vote for DS Faustino D as Speaker of the House. Ano pa ba? Acosta, So, ay, nako. Palawan, Mr. Speaker, we vote for Congressman Faustino. Wala nga kalaban. yung What do you expect? The same people, mga kababayan, itong maghari-harian na naman. Basta, forward natin, ha? Dito na lang tayo, mga kababayan, dahil sigurado na ang speaker ay si, yung D, D ang apelyido. Parang inchik, no? Anong masasabi mo, Kiko? Akala namin tatakbo ka. Sana man lang, mayroong choice, mga kababayan, pinatakbo ito. Mr. Speaker, totoo po ba? Medyo mainit na yung ulo niya eh. Pero kakausapin ko ulit. Mainit ang ulo. Hopefully, we might be able to get inside and have a personal heart-to-heart talk. Anong paliwanag? Ha? Anong paliwanag? Hindi, kasi... Ano sasabihin mo, Kiko? Imbisigahan ka namin. Ganyanin mo. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya, hindi ako makakapasok sa Romualdez. And I said, that's fine, you're just doing your job. Nagsorry ang guard, ha? Hindi siya pinapapasok, mga kababayan. Just please tell Martin Romualdez that... Kung dito lang tingin ko. Sabi lang kay Martin Romualdez na Buti nga. Abaltaan kung gusto niya akong kausapin last week, and I'm open to having a private conversation with him. And I like Wag ka to na. congratulate him on his graduation from... Graduation! Congratulations, graduate ka na. Pero si incoming speaker, makakausap niyo? Ay, hindi ka pa nakakausap. I'd like to... Happy graduation! Ako yung incoming speaker. Umaasa pa rin kayo? Well, there's always hope. Wala na. Prior pa ito, mga kababayan. Wala nang kalaban. Ano mang expected mangyari mamaya sa plenary? Plenary, well, we have no expectation. Happy graduation daw, But sabi if niya. ever they elect another speaker that is... Kasi posibleng yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Boji D. Deputy Yun nga. Speaker ni Romualdez. Ang feeling ko pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both Talaga? Marcos, walang mangyayari dito. Talaga, mga kababayan. If we elect the same people. Talaga, natumbok niya. Yan ang sinasabi natin. Si Speaker Romualdez mismo ang mga kababayan, nag-appoint. Ito ang ipalit nyo sa akin. Nagpalit lang ng mukha, mga kababayan. Yun pa rin. Kakampi pa rin nila, mga kababayan. Kaya ang sabi ni Kiko, uulit na naman yan. Pero hindi kayo in-invite ni incoming speaker Boji D para sa meeting today? Kasi ang daming congressman dito na... Hindi niya ako in-invite pero hopefully pag nakita ko siya sa plenary, Kakasuhan na we can ito. talk about his future Kakasuhan. programs and plans. At kung sakaling ma-convince niya ako na mababago niya ang administrasyon at ang
House of the people. House then of the maybe I will Crocs. also support him in the speakership. But if I deem him worse than myself, then I will still vote for myself, even Ikaw lang mag-isa. if I'm the only one supporting myself. So, ang pakita mo nandito today, kaya kahit At least minority ka. Oh, mabibigyan mga kababayan ito ng ano, kung automatic 'di ba minority ang kalaban. sa Office of Speaker para sana makausap si Gusto ko Martin. lang mag-hi kay Martin and say, Musta? Musta? Thank you. Congratulations, bye-bye na. Oh, bye-bye na. Bye-bye, Croc. Sorry. Bye-bye Croc, ano na? Basta, congratulations, bye-bye na. Bye-bye, Croc. Sorry. Congratulations. Ano na? Bye-bye. Croc? I hope you enjoy your retirement. Oh, ano masasabi mo Roque dito sa pagkatanggal na ni Tambalos-los? Pero ano pa ito mga kababayan ha? Pag-record ito ni Roque, wala pa ito yung actual. By Tambi. Finally. Goodbye, Candy, finally. Baka marami sa iyo nagsasabi si Harry Roque, fake news. Isang linggo na nakalipas na sinabing matatanggal si Tambi, ang natanggal si Chis Escudero. Kaya nga marami nagsasabi, ano ba yan? Ang na-expose na nasa likod ng anomalya sa mga flood control projects at mga DPWH projects ay si Tambi. Pero ang natanggal si Chis Escudero. To follow. Bago ko natin pag-usapan yung pagtatanggal kay Tambi, meron din ako nakuha. Useless ang pagkatanggal dahil ano, ang naipalit mga kababayan, si Tambi lang din. Dapat dun sa mga ano mga kababayan, hindi grupo ni Tambalos-los. Mga balita at hayaan natin si Chis Escudero ang mag-confirm. No? Kaya raw siya tinanggal, merong isang anak ng ma-impluensyang tao na nasa Kongreso na mataas din ang Si posisyon. Sandra. Tago na natin sa pangalang na Oh, Chariz. tumawag sa kanya at sinabing ipatigil yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At nang tumanggi daw itong si Chis Escudero, ayun, nagkaroon ng coup at natanggal siya. At nakikita naman natin sa mga hakbang na ginagawa ng mga bagong liderato ng Senado na talaga namang pinapaboran nila yung pagpatay, pagsupil sa katotohanan pagdating dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. No? Ayaw nilang bigyan ng immunity ang mga diskaya at I'm sure hindi naman yan nagsisiwalat ang pangalan at siniwalat ang pangalan ni Speaker Tambalos-los at Izadico kung sila ay magkakaroon ng criminal liability dahil yung ginawa nilang pag-amin sa Kongreso, yan po ay declaration against interest na pwedeng magamit sa kanila pag sila ililitisin. Taos na ang boses si ano, Harry Roque. Act, no? Gagawin ba naman yun ng tao kung hindi sila pinangakuan ng immunity, no? So, nung pagbawi ni Soto sa immunity sa mga diskaya, yan po ay ibig sabihin, tapos na investigasyon kasi hindi na magsasalita ngayon ng mga diskaya at iba pa mga contractors. Dahil alam nila na dahil nabawi nga at hindi binigyan ng immunity si diskaya, bakit pa sila makikipagsapalaran at magsisiwalat ng katotohanan, ibig sabihin yan, magkakaroon sila ng ebidensya laban sa kanilang mga sarili. No? They are incriminating themselves. Kaya nga po ako, nung ako ay naging kongresista, talaga isa sa aking priority bill na hindi ko naman po naisabatas, pagkamat dami ko naman po naisabatas, universal healthcare law, libreng tanghalian sa nagugutom na kabataan, libreng irigasyon, hindi ko po naisabatas yung Whistleblower Act. Yung whistleblower talaga kinakailangan natin bigyan proteksyon at incentive yung mga totoo po nagkasala, pero kung wala ang kanilang mga testimonya, hindi natin mapapakulong yung mga mas guilty pa sa kanila. Tama po na kinakailangan not the most guilty ang mga magiging state witness, no? Pero si Diskaya naman po is not the most guilty. Bakit? Kasi nga po, ang bulto naman ng nakurakot ay napunta sa mga politiko. Kaunti lang po talaga napupunta sa mga kontratista, bagamat sila mismo ay kumikita at maski kakaunti lang nakukuha nila kumpara doon sa mga politiko na balita ko yung isang dinawit ni Diskaya ay 5-5 na ngayon ang bahay sa Forbes Park. May mga aeroplano na. Sa kanilang kumpra. Kaya ngayon mayaman pa rin sila. Pero kung most guilty yung kinita at saka kung sino yung may kapangyarihan para mapasama sa pangtaunang budget yung mga anomalyang proyekto, syempre po ang mga most guilty dyan ay yung mga mambabatas. Baka tatakas si Tambalos-los, hindi naman sila ang least guilty pero they are not the most guilty. So yun lang naman po ang requirement para maging state witness. So mali po yung sinasabi ni Senate President Soto na kinakailangan least guilty ka, hindi. Kinakailangan lang hindi ikaw ang most guilty. Now, mabalik po tayo dito sa usapin sa Kamara. Gaya ng sinabi ko po, matapos isiwala ni Diskaya na ang 25% ay napupunta na kay Speaker Martin Romualdez, aka Tambalos-los at Quezaldico, ito po ay kumpirmasyon lamang
na mga impormasyon na nakalap na natin sa iba't ibang sources. Kasama na, unang-una, si Mayor Magalong. Pangalawa, yung mga kasama kong kongresista nung ako po ay kongresista ng 17th Congress na hanggang ngayon ay nakaupo or at least hanggang 19th Congress nakaupo. Kasi yung aking mga classmates na first termers ng 17th Congress nag 3 termers po sila nung 19th Congress. At mga asa-asawa na nila mga nakaupo. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso, abay, may mga congressman na mas maraming pribilehiyo. At yan nga yan si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi ditong mga kongresista nito, na sinabi naman ni Diskaya, kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po 25% Diskaya SOP. in their sworn statement at sa kanilang testimonya sa Kongreso. Now, whether or not this is true, ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambaluslos at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng Ang ipinalit, Roque, the past ito si Roque, mga kababayan, yung video na ito is kahapon. Ang ipinalit, yung itinuro din speaker, recommended by the speaker, walang kalaban. commission ng Committee on Appropriations, si Zaldico. Tinanggal na nga nila si Zaldico dahil alam nila sa delikadesa alone, hindi na po pwedeng umupo dyan si Zaldico. Pero nandyan pa rin si Tambaluslos. Pero kung akalain ni Tambaluslos that he can survive this latest episode na talagang under oath, na siwalat na siya talagang kumukuha ng 25%, siya ay nagkakamali. Dahil may hangganan din ang pupwedeng matanggap, pati ng mga magnanakaw sa Kongreso. Siyempre, pinag-uusapan na kapag completely nawalan na ng kredibilidad ang Kongreso, baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon. Dahil Si BBM na mismo nagsabi, mga kababayan, na lumabas kayo at mag-demonstrate, mag-rally daw, mga kababayan. Kung hindi lang daw siya presidente, magrarally siya. itong So, sino ba naman tayo para hindi mag-rally? pagtanggal kay Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Palit lang yan na itsura, mga kababayan. Umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman ang dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan na ito. Siyang pumili, Tambaluslos, bigla yung speaker. Si BBM na Siya pa-resigning. ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandamuka lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. Di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaluslos. Now, may mga sasabi, well, parang may hawak si Tambaluslos laban sa mag-asawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yun. Pero dumating na tayo sa punto. Busog na Busog na si Tamba. Si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibsan ba ang galit ng taong bayan? Hindi. Po, too late. Ang dapat sisihin nito, mga kababayan, bangag talaga. Hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lantaran ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo na nanggaling sa, according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot sa buong daigdig. Nasa top 5, number 3 siya, kung hindi po ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila as being the most corrupt family politician. Nasa Guinness yan, mga kababayan. So kaya naman ang sinasabi ko, dahil lahat tayo nabudol na akala natin budol-budol. ng kanyang pamilya. Ibudol-budol. Natin ang panibagong mandato, coupled with the fact na talaga namang nabutol itong si BP Sara ni Marcos para tanggapin ang posisyon ng Vice President dahil lang kaya siya nanalo, akala natin magbabago ang patakaran sa ilalim ng Marcos Jr. Hindi pala, mas malala pa. Mas malala. Dati-rati kasi, hindi natatakot kay Marcos Sr. Ngayon, mukhang itong si Tambaluslos, pati si Zaldico, walang katakot-takot kay Pangulo. Kaya ang akala nila, wala nang hangganan ang pwede nilang gawin. Kumakalat ng balita na bagamat hekta-hektarya na yung tinitirang bahay ni Martin Romualdez at ako po'y nakarating dyan. Nung kami po'y estudyante sa Grabe, no? pareho kami nag-aral sa Amerika nung college. Bagamat ako, mas marami akong kaibigan kasi nag 1 year and a half naman ako sa UP bago ako nag-Amerika. Pero mukhang kawawa po yan sa UP College of Law. Lalong-lalo na natapos ang people power. No? Umalis nga po yan bumalik. Ang dapat niyang kabatch. Ayun, bilyonaryo na. Pero dahil umalis sila ng people power, na-delay siya. Kaya naging underclassman ko siya. Parang 2 years siya behind. Pero nag-abot kami sa College of Law niyan at mukhang kawawa yan. Ako naman, alam niyo naman ako, talagang may puso sa mga underdog.
hindi ko naman siya kinutya. Miski ever since high school pa lang, ako'y anti-Marcos na, no? At medyo kinaibigan ko yan, kaya nakarating ako sa bahay niyan. Ang totoo niyan, dati nang niyang bahay ang hekta-hektaryang property sa McKinley. Pero ngayon, ang balita ko, nagpapagawa ng talagang mga palasyo ng bahay. Dati kasi simpleng bahay lang yan. At dalawa silang pamilya nakatira dyan. Yung kapatid niya na married sa may-ari ng Inquirer. Kaya ang Inquirer, maski ma-anti-Marcos yan ng mga nakalipas na panahon, ay talagang suportado na nila si Tambaloslos. At kung hindi ako nagkakamali, isa na sa major owner ngayon ng Inquirer, si Tambaloslos. Kaya kita nyo naman, Aroy, ang mga balita pati sa ABS-CBN. Inquirer, talagang lahat anti-Duterte. Pero ang sinasabi ko, yung bahay daw, di umano na pinapagawa, hindi ko pa naman nakikita, no? Malapalasyo talaga. Grabe. Talagang billions na ang pagpapagawa sa bahay alone daw. Well, Yan ang dapat i-lifestyle check, no? po natin dahil all it needs naman is a ano tawag doon sa lumilipad? Drone. At tignan natin ang pinapagawang bahay ni Ewan na natin kung hindi ba bawal. Bawal yan, palipad ng drone. At dahilan nga kung bakit ang mga residente ng Forbes Park ay takot na takot dahil mula nung binato ng putik ang building ng mga diskaya sa Pasig, ang hinala nila ipapasukin ng kanilang village para batuhin ang mga bahay ng mga Marcos, Romualdez at Zaldico. Yung mga makakaliwa, mga kababayan, ang duda nga sa kanila ng taong bayan, pakana si Romualdez, di ba? Dahil walang sinusunog na Romualdez, mga kababayan Sinusunog mga Duterte lang, pati si BBM. Po, meron daw pong bahay din si Zaldico sa Forbes Park. Kaya nga po, all-time high ang mga bahay dyan sa Pati yung mga eroplano, Forbes no? Park. Kasi ang daming mga Brand new, mambabatas binili, mga na kababayan, kumita sa brand mga new. flood control projects at iba pang infrastructure projects na inuubos ang bahay dyan sa Forbes Park. Anyway, gaya na aking sinasabi, matapos na ilantad at i-expose ang mga diskaya na 25% ang napumunta sa lahat ng mga proyekto kay Tambaloslos at kay Zaldico, talagang the only option is to let him go. Dahil yan Let him go! last minute defense move ng mga Marcoses bago sila tuluyan. Nagpapalmartir pa, mga kababayan, di ba? So, ang inaasahan nila, Para pa pag utang na pinaalis loob. nila, Utang na loob, utang na loob ba ninyo ang kanyang pag-alis, mag-resign? Salamatan niyo ako, nag-resign ako. Nasalba na ang Pilipinas, si to Lord. Tambaloslos at mangyayari po di umano ngayon yan, ditong linggong ito, ay akalain nila maibsan ang galit ng taong bayan, kasama pa yung binuong komisyon na na kabahagi rin si Mayor Magalong. Kaya naman itong si Mayor Magalong, bagamat matindi paghanga ko dyan at mayor ko yan sa Baguio City, no? At talagang siya naman talaga nagsiwalat itong mga anomalyang infrastrukturang proyekto, kasama na po yan yung netting na nakikita namin sa Cannon Road at ang tumbok po niyan ay yung dating yung hanggang ngayon po kongresista. Hanggang ngayon ba siya? Hindi na, nag-third term na yan kongresista ng Benguet Province, no? Si Congressman Yap, no? Hinahangaan ko siya dahil meron siyang lakas ng loob at tapang para sabihin ng katotohanan ng nalaman ng taong bayan na talagang matinding pandarabong sa mga proyekto. Pero hindi ko maintindihan ba't siya tumanggap dyan dahil number one, wala pong such thing as an independent commission. Kasi ang iimbestigahan, pinsan buo ng presidente at baka presidente na mismo. Hindi lang po yan. Kinakailangan imbestigahan din ang mga aktibidades ng First Lady at ng kanyang kapatid. Talaga. Sinabi ng ibang mga whistleblowers na ay nasa likod din ng mga anomalyang mga transaksyon. Tagal na yan, no? Na may kinalaman naman sa agrikultura. Paano magkakaroon ng isang independent commission nang iimbestigahan ay napakalapit na sa presidente kung hindi ang presidente mismo. So ang aking teorya, dapat hindi na tinanggap yan ni Mayor Magalong kasi yan po ay palamuti lamang. Siya ay gagawin lamang deodorizer ng gobyernong ito para maibsan nga ang galit ng taong bayan. So unang-una, tatanggalin si Tambi para maibsan ang galit. Pangalawa, meron daw independent commission kuno na magsasabi na merong ilang mga kontratista at mga politiko ang dapat kasuhan. Pero itagaan nyo sa bato yan, hindi magmamadali yan, yung komisyon na yan. Sinasabi lang nila, unahin pa yung mga Duterte. kami nag-iimbestiga, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, that is a way of taming the people's anger. Diba? Dahil para hindi pumutok ang parang bulkan pinatubo ang galit ng taong bayan na magre-resulta sa pagchuchugi sa mga Marcoses, yun ang sinasabi nila. Huwag na kayo magalit, ha? Ayan na, si Presidente na mismo ang mahabol sa mga korap sa pamamagitan ng Independent Commission at tingnan ninyo, tinatanggal na niya ang sarili niyang pinsan buo bilang House Speaker. Ay nako, Rama-rama sa hapon. Mga ulol. Mga julol.
Unang-una, desperado na kayo, kaya nyo lang ginagawa yan. Pero it came too late. Dahil galit na galit na ang taong bayan, nothing that you will do, Marcos Jr., short of resigning, ang mag-iimsa sa galit ng taong bayan. Kung gusto mo talaga hindi magkagulo sa Pilipinas, magbitiw ka na. Yan lang ang paraan. Dahil pag hindi ka magbitiw sa pwesto, talagang bulkang pinatubo ang mangyayari dahil pikang na ang taong bayan. At bakit naman hindi sila mapipika? Unang-una, bago pa malantad kung gaano ka talagang terrible ang problema sa korupsyon, mahirap na ang buhay sa Pilipinas. Napakataas ang presyo ng bilihin at walang tigil ang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Number 2, wala talagang sapat na trabaho at napakababa talaga ng mga sweldo. Yung mga ayuda na inaasahan ng mga mahihirap, kinukurakot pa ng mga politiko, hindi nakakarating sa kanila. Paano mo pa may explain na 50% plus ang poverty rate natin sa Pilipinas, sandamo ka lang ang ayuda ang pinamimigay? Sabi nga ng European Union, ginamit ang ayuda bilang vote buying para sa eleksyon. Kaya meron na tayong social volcano, mas matindi pa sa pinatubo, ang sasabog. At ang sasabog yan sa 21 ng Setyembre. Dahil sa tingin ko, sa kauna-unahang pagkakataon, ewan lang din natin. tabi ng lahat ang kanilang kulay at sila'y magsasama-sama na sisigaw, tama na, sobra na ang korupsyon. At bagamat ang mga Marcos at mga Dilaw, ilan sa kanila ay nakipagsabwatan na kay Marcos at nagagalit kapag isinigaw na Marcos resign, mananaig pa rin sa Setyembre 21 ang problema niyan, mahaluan ng mga makakaliwa, mga kababayan, ang sisigaw, Sara resign, Duterte, ikulong, managutin, panawagan na Marcos resign. Otherwise, sabi pa ni Claire Castro, kakampi namin yan Yun siguro nagtatawag na Sara resign, kakampi. bibigyan sila ng lakas ng loob sa ating militar na gawin na ang kanilang katungkulan bilang tagapagprotekta. Yan mga kababayan, walang kwenta yung rally-rally kapag walang support ng militar. Dahil ultimately, ang militar ang kikilos talaga mga kababayan. Pero na lang kung matutulad sa Nepal, no? Na talagang, pero nasira ang kanilang bayan. Kaliwat ka ng sinusunog ng mga infrastruktura, tapos gulong-gulo na. Ewan lang natin. Yan siguro kinabahan si Ngag-Ngag ng mga kababayan. Too late. Too little, too late. Kung gusto mong mapayapa na magkaroon ng pagbabago, voluntarily resign. Resign. That way, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Walang Dahil binigyan kapatawaran. tayo ng pagkakataon noong una Iuwi muna si Tatay Digong. Walang kahit sinong nakulong sa inyo. Iuwi si Tatay Digong bago Kumbaga, mapatawad. sabi na lang ng mga Pilipino, anyway, kalimutan na natin yung napaka-dilim na yugto ng ating kasaysayan and let us move on. And we did, except that, humingi ka ng pangalawang pagkakataon, binigyan ka, and you blew it. Kaya ngayon, baka hindi na kasing bait ang Pilipino pag ikaw ay linabanan pa ang kagustuhan ng marami. Wala silang paki dyan sa imahe. Wala. Ewan lang natin kung yung mga tinatagong yaman, baka nakuha na nila mga kababayan. Na tama na, sobra na, magbitiw ka na. Dapat lang. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post the comments below.